So yun, ito yung tinatawag nilang tri-volt, no? So ang battery niya 72 volts, 50 amperes din siya. So lithium na siya. Palakihan natin para makita. So para sa mga TODA members, ito po ay sulit dahil di mo na kailangan maggasolina at hindi ka mag-aamoy gasolina, no? So ang kagandahan na nakikita ko, dual hub siya na 800 watts. Base po dun sa specs niya, no? Ayan, so disc brake na siya, likod. Pati tingnan natin sa kabila. Ito din yung kabilang hub niya. So disc brake din yung kabila. Ito, ayan. So kung may hesitation kayo, kung aahon ba siya sa mga matatarik, ay dalawang hub po yan. Kayang-kaya po niya yan, no? So tingnan niyo po. So ilan po yung makakasakay? 1, 2, 3, 4, 5. So 5, ganun din. Parehas din ang sa tricycle. 4 lang actually. Kaya lang, nakausog na dito mismo yung di ba, driver. So dito, pwede rin pampaglagyan, no? Makikita mo na mayroong flooring pa. Saka stainless na rin yung flooring niya. Pangkargaan talaga siya. So yung range niya ay 40 to 50 kilometers. 60 to 80 kilometers. So medyo makakailang balik na yon kasi normally ang isang subdivision or village nasa 1 to 2 lang yan. So makakailang balik yan at makakuha ng pasahero yan. So 12 yung kanyang gulong. Yung sa harapan ay tubeless. Ayan. Ayan. Pero siya po ay drum brake sa harapan, no? Ayan. So 4 ang coil springs with shocks. Kung mapapansin nyo, hindi siya magiging matagtag para sa pasahero, no? Dahil meron siyang coil spring. And then, ang kaya niya po ay 500 kilos. Okay? Makita nyo. Pati po yung mga, hawakan. Stainless siya. Ayan. So, yun. Okay, isa natin. Dumako naman tayo dito sa Dynamax. Ang Dynamax po ay nakakita natin to sa kay J. Taruk. Nandun tayo nung nakaraan. So, ito naman pong Dynamax na feature natin to nakaraan. Combi brake na siya. Plus TCS, so traction control, meron na siyang system na ganon. Ito naman ay 72 volts, 67 amperes. So JK or GKong BMS po siya and active balancer. So safe na safe yung battery nyo rito. Ayan, so 160 to 180 kilometers ang kaya niya, no, kung makikita mo rito. So ang kanyang controller is Bottle 85, EM85. Ayan, so 10 amperes yung charger niya, so mabilis-bilis na rin siya, no? Ayan, ang makikita nyo, yung kanyang disc brake. Ayan, so ang kanyang gulong is actually pang yan, pang rainy yan. So tingnan natin, ang top speed daw nito ay maaabot ng 75 kilometers per hour. Ayan, so disc brake din yung likod niya. At nakabaso yan, ha? Nakabaso. Ayan, disc brake. Okay, so syempre, tingnan natin kahit pa paano yung panel nito. Nakabukas ba ito? Wala siyang battery. So, tingnan natin yung kanyang upuan. Kasi sabi ko nga, ang importante sa kanya, upuan eh. Oh, tingnan nyo naman, oh. Laki niyan, kasya yung helmet. Oh, so, nandito yung breaker niya. Ayun. So, tingnan natin. So, ito, pwedeng buksan. Ayun ang battery, guys. So, makikita nyo, pwede din pala siyang kunin dito yung battery, oh. So, nakapatay lang yung breaker kaya siya hindi bumukas, no? Sarado lang natin. Siyempre, kung ano yung inano natin, balik natin sa maayos. So, breaker, tingnan natin. Ayan, patayin natin. Ayan, buksan. Nangihilam, no? So, ito yung NXT, again, Dynamax. Tingnan natin. Polyphonic yung tunog. Ayan, yung switches niya, mukhang matibay. Ayan, magpa-passing. May passing siya. Then, ayan, may reverse siya. May reverse. Then, yung speed niya, 1, 2, 3. So, yun. So, naka 79 volts yun sa kanyang tapos may isang bar lang na bawas. No? So, hindi ko na muna i-testingin to dahil marami pa itong pa mag-check din yan. Patayin ko na ulit, guys.
Okay, ang maganda rito, meron siyang side pocket or yung ano. Tapos ito ay bumukas. Ayan, mamaya ako na-explore ulit yan. Tingnan natin. Hindi tayo papayag na hindi natin mabuksan. Ayan. So, meron siyang pocket dito. Ayan, ang lalim. Pwede mo lagay yung cellphone mo. Ayan, manira pa. Ayun. Okay, so ayun. Bali yung style niya, actually sa akin okay din to kasi D12 siya. Sabi ko nga, ang gulong ko lagi kasi 12 talaga. Pero ako may mas gusto pa dyan. So ito naman, may tenga siya oh. So may signal light siya doon. Tapos medyo matapang yung mukha. Yan. So para siyang, kung titingnan ko, para siyang yung KRV. So, sabi nila NMAX, pero sa akin more on KRV siya. Okay. Mamaya, hindi ko muna sasabihin yung mga presyo ng bawat unit. Mamaya natin tatanong kasi wala yung mapagtatanungan. So ito, hindi ko makita yung specs, pero ito yung mga 48 volts 20 amperes. Pero lithium na yan, guys. Okay, ito po, guys. Tingnan niyo naman. Mas gusto ko kasi yung medyo maliit lang. Tapos 12 din ang gulong niyan. Actually, pwede mo pang lakihan yung gulong ng konti. Disc brake din siya. Tapos LED din, may DRL. Ayan, may DRL. Then ito ay 72 volts pero lead acid. Pero syempre, papalitan ko ng lithium yan pag nagkataon. So stock niya is 2,000 watts. No? Ayan, so tingnan natin. Hydraulic shocks din siya. Disc brake na rin siya. Mas compact siya. Kung makikita nyo, compact. Fusion. So tinignan natin kasi yung flooring nito guys. Ay, yung compartment, ayan, ganyan kalalim. Ayan yung charger. Oh. So kaya lang, pag nagpalit tayo ng dito, nandito siya. Dito nakalagay yung battery. So stock kasi niya is lead acid. Kaya di pa natin malalaman yung talagang magiging sukat dito. So ayan, may 1, 2, 3 din speed. Tapos may reverse din. Ayan, so reverse. Ayan natin. Alam ko ito yung kailangan ilawan. Pindutin muna yung reverse bago matras. Ayun, matras. O, diba? Awan pala. So ayan, gumagano siya kasi lead acid to eh. Ayun, may reverse pala dito. Ayun, lumabas yung R. Okay, nandito pala yung reverse. Sorry. So ito, 1, 2, 3 pa rin. Okay. Tingnan nyo. Mas gusto ko to. Yung nga lang, medyo pag ganun pala yung upuan, yung flooring, no? Tapos nandito yung kanyang... ito, disungkit. Ayun, ayun, disungkit pala. Ayun. Okay, so tingnan natin yung puwet. Ay, puwet. Oo, di ba? Bangis din, Okay. Tingnan muna natin. So, ito muna yung huli nating Ito yung Voltaris Pro S, pero mas gusto nilang makita tong Storm X, no? Ito kasi yung pinakabago. Dalawang yan. So, ito po ay 3,000, yung Voltaris Pro. Ito po ay 3,000 watts. Then, syempre, lithium na rin yan, life of 4, 67 amperes yan, 72 volts din yan. So, dito naman, yung Storm X na ito yung papa-testing sa atin to pag may pagkakataon na tayo. So, 95 amperes, guys. Kung ako ay naka 65 amperes ngayon, ang layo na nararating. What more? Si 95 amperes, no? So, G-Kong din yan, active balancer, 4,000 watts ang kanyang hub. So, malakas to. 13 inches yung gulong, so pares yata ito ng Aerox, no? So, peak power 8,000. So, ito po ay pinakita din sa akin ng owner na ito po ay nada-dyno test. So, makikita niyo siya talaga, yung peak ng power niya. Ito po ay meron ding camera. Makikita niyo yan. That's camera. So, projector type yung kanyang headlight. Ayan, para siyang si Bumblebee. Kung makikita nyo. So, 25 amperes ang kanyang charger. So, mabilis-bilis na siya. 2 plug. Ibig sabihin ng kanyang charger,
pwede yung pang kotse, no? Pinakita ko na to dati. Fuel, ito. Ayun, umangat na. So yan po, pang kotse na po yan. Ayan, di ba? Pwede po yan ipila nyo dun sa ano, sa mga EV, ano. So check natin kung mapapa-andar natin or meron nga ba siyang battery na nakakabit. Anyways, wag natin muna pakialaman. Tingnan natin yung seat. Ayan. So ito ay ipindot na lang, no? Wow. So ayan yung battery niya. Ito na ba yung 95 amperes? So ito na yung 95 amperes na ano. Nung nakaraan kasi ang nakakabit is pang Voltaris Pro. So ayan. So dito siya nakalagay. O, bumababa yung ano. Ang laki na kanyang battery. Dalawang sa handle para pag binitbit mo. Ayan. So yung lalagyanan niya, yan na lang siya. Ayan, tignan nyo naman, naka-Anderson na malaki. Ayan, Anderson connector. Ayan. Okay, so syempre nakapatay yung kanyang breaker, kaya ganyan siya. Tapos meron na rin siyang ganito. Pang lalagyan naman na lang ng top box, ng box. Pwede na siya. Then hindi ko lang sure kung gas type or ano to, fluid type. Meron na siyang baso din. And then, disc brake na rin siya. 13 ng gulong. Yan yun, parehas siya ng ADV kung titingnan mo. Parehas siya ng itsura ng adventure na lumalabas dito. O, hindi yan tambucho. Diba? Tahimik. Yun nga lang, may harang sa gitna. Sabi ko nga, ako, mas gusto ko yung may flooring pa rin. So, ayan yung Voltaris Pro, guys. Napapanood nyo to kay Ibiyahe. Shoutout kay Ibiyahe. Ayan, may top box na, oh. Diba? I don't know kung kasama to. Baka natang. So, meron na rin pala itong crash guard. Baka hindi to. May kasama ng MDL. Oh. So, ito po ay naka LED lights, headlights na rin. Okay, so yun lang po muna guys. At mamaya ulit, tatanungin naman natin mamaya ang mga presyo ng bawat unit na yan. Yan. Okay? Ayan meron na rin tayo dito sa Japan guys. So okay, once again, Marvin Chua Motovlog po. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga nag-subscribe. Subscribe, okay. Bulol pa, no?